May ikukwento ako sa inyo. Ito ay ah, hindi tungkol sa langgam. But we can apply the characteristics of ant in my story. Ang kwento na to ay tungkol sa pagiging santo, pagiging banal. So, nung college ako, may nakilala ako na tao at sobrang hahangaan siya sa pagiging magaling niya. Parang lahat ng bagay alam niyang gawin. And then one time, nagkukwentuhan kami, shinare niya sa akin na ang pangarap niya daw ay maging santo. I want to question him about about that dream, that aspiration. But as a respect, hindi na lang ako umiimik. So sinabi niya na gusto niya maging santo. At the back of my mind, I want to say that paano ka magiging santo, paano ka magiging banal, napaka perfectionist mo, na parang hindi ka nagbibigay ng consideration dun sa mga nagkakamali, sa mga nakakagawa ng sablais, di ba? Hindi ko sinabi yon kasi respeto ko na lang din sa kanya. And then, hindi ko din ma-differentiate that time na yung perfectionist sa perfect. Hindi ko naman pwedeng sabihin na walang taong perfect. Because, as I said, na-differentiate ko na siya from my previous reflection. Kung ano yung pagkakaiba ng perfect sa perfectionist. So, but that time, ang hirap idepensa yung pagiging perfect, di ba? And perfectionist. Nahihirapan ako sa part na ganun. Ayoko naman sabihin sa kanya na mahirap yung yung pangarap mo na maging banal, na maging santo. Kasi masyado kang perfect. Diba? But, ngayon, na-realize ko na pwede pala tayong maging santo, no? Pwede pala talaga tayong maging banal. And, from my previous reflection, na-differentiate doon yung pagkakaiba ng perfect sa perfectionist and perfectionism. So, ganun yun. So, like this, like the ant, na they are not perfect. They are not perfect animals. Right? And ants are known for their relentless work ethic. And they will keep going even in the face of significant obstacles. Like sa tao, dumadaan tayo sa mga pagsubok, sa mga pagkakamali, sablay, sa mga kabiguan sa buhay. May mga pagkakataon na kailangan natin i-consider yung kamalian ng kapwa natin. If it's only about their incapacity to comprehend, di ba? Kung ang pagkakamali ay dulot ng kakulangan sa pag-iisip o sa pag-unawa, or just it is cause of their health or mental health, like that, we have to consider that, di ba? Pero yung mga pagkakamali na naging habit na siya, na instead of magkaroon sila ng self-reflection after you reprimand them or you warn them from that kind of attitude, ay patuloy pa rin sila nagiging walang kibo. At patuloy pa rin nilang ginagawa yung alam naman nila na mali, di ba? Na nakakasakit sila ng kapwa nila. And that's how I distinguish yung mistake na gawa ng kakulangan sa pag-unawa, ng kakulangan sa pag-iisip, sa pagkakamali na gawa ng asal, di ba? So, kaya meron tayong kasalanan na hindi mo naman siya intentionally ginawa, but nagkamali ka. And that
is the reason why God has so forgiven for those sins na hindi mo intentionally ginagawa, 'di ba? At marunong ka maging mapagkumbaba sa mga pagkakamali, pagkakasala na gagawa mo. At yung kasalanan na hindi mo na nga pinagsisisihan, and after all, you still have a guts. You still have a gut to stand on that sin na tinatago mo na nga siya, pero you continue doing that sin. Diba? So, ganun yung ant. They are not perfect, but they continue working. They are persevered. They have a strong sense of purpose to achieve their goals no matter what happened. Diba? As humans, we learn a lot from this kind of perseverance. Sabi nga sa Kawikaan 30 verse 25, may mga langgam na mahina ang lakas. Subalit nag-iimbak ng kanilang pagkain sa tag-init. So, hindi ito about sa pagiging magaling, sa pagiging alam ang lahat ng bagay. Ito ay tungkol sa pagsisikap, pagtsatsaga, at pagpapakita ng kababaang loob na manatiling nagsisikap para maabot yung tagumpay. Diba? So, kahit ilang beses kang magkamali, ilang beses kang bumagsak, always remind ourselves na it's not about being perfect, or it's not about being perfectionist, na hindi mo kailangan alamin na ang bawat galaw mo ay 100% accurate. Hindi ganun. But knowing that despite of all struggles, despite of all mistakes and shortcomings, you still keep going on. Diba? Hanggang sa maabot mo yung pinaka inaasa mong pangarap. So like, kung gusto mo maging banal, it's not about being perfectionist. Hindi mo kailangang tama lahat ng ginagawa mo. The right word is perfect. Perfect is holy. Holy in the Bible. So, sabi nga ni Matthew 5:48, you must be perfect. So, ngayon, na-realize ko na kaya naman pala talaga natin maging perfect. And pag sinabi natin ng walang taong perfect, no, there is. There are perfect people. And they are considered holy in the eyes of God. But there's no perfectionist in life, because all of us are struggling in this world. And we need God to understand that there are times we commit sin, we failed, but because of the glory of God, because of the glory of God, we will continue to be perfect in His eyes. Okay, that's all. Thank you.